Number 1, bigasan business, wholesale and retail. Alam mo, isa sa pinaka-stable na negosyo sa probinsya, yung bigasan. Kasi kahit anong mangyari, kakain at kakain pa rin ang tao. Rice is life, ika nga. Ang maganda pa rito, hindi ito seasonal, araw-araw may bumibili. Pero hindi porkit bigasan, basta ka nalang bibili ng sako at magbebenta. May diskarte rin dito. Una sa lahat, hanap ka ng magandang location. Somewhere malapit sa palengke, sa main road, ng barangay o kahit sa tapat ng bahay mo kung madalas ang tao doon. Ang mahalaga, madali kang makita at mapuntahan. Humanap ka ng maayos at legit na supplier. Piliin mo yung rice mill o distributor na may magandang presyo at flexible payment terms. Kapag nakuha mo yun, mas madali kang makikipagsabayan sa malalaking tindahan. Pagdating naman sa capital, sa probinsya, pwede ka na magsimula sa 50,000 hanggang 100,000. Kasama na rito ang ilang sako ng bigas, mga 10 to 15 sacks, timbangan, signage, tarp at paunang renta kung uupa ka. Sa operating expenses naman, mga 20,000 hanggang 25,000 per month. Depende sa renta, kuryente, allowance ng helper at delivery. Pagdating naman sa income, kung makabenta ka ng 10 sako kada araw na may 70 pesos hanggang 100 pesos markup per sack, that's around 700 to 1,000 a day. That's roughly 21,000 pesos to 30,000 pesos per month. Pero syempre may expenses ka pa. Kung 10 sako lang per day, break even ka pa lang nun. Pero kung maabot mo ang 20 sako per day, pwede kang kumita ng 21,000 to 30,000 net monthly. Ang kagandahan dito, pangangailangan siya ng tao kaya hindi ganun kahirap i-achieve yan. Kailangan mo lang ng effort sa pag-promote lalo sa mga restaurant at community mo. Sa pros naman, araw-araw ang benta, hindi napapanis at basic need. Sa cons, medyo mataas ang capital at kailangan bantayan ang presyo ng bigas kasi pabago-bago. Ang magandang tip dito, huwag ka agad magpapatong ng sobrang taas. Mas maganda yung maliit ang tubo pero mabilis ang ikot ng benta.